Hello mga kaibigan, muli ako'y bumabalik at upang kayo ay aking dalhin at bibisitahin natin ang Mount Obnibo sa oras pong ito. So mga kapatid, ito ang ating karugtong ng ating presentation ng pong nakaraang araw. Pagkatapos naming madalaw ang Madaba ay pumunta kami dito sa Mount Nebo. Ito na yung pinaka huli naming destinasyon dito sa Jordan, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga larawan na nakuha ko dito sa Mount Nebo, no? Bago tayo magsimula ay tayo po muna tumungo tayo manalangin. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Pinupuri ka namin sa aming mga puso at sinasamba ka namin sa Espiritu katotohanan sa oras na ito. Kami po'y kaawaan mo at pagkalaban mo po kami ng karunungan, Panginoon, at kaalaman muli sa dito po sa lugar ng Mount Nebo na aming titignan. At nawa pagpalain mo ang mga puso namin at palagi mo po kaming papatnubayan sa aming buhay bilang iyong mga anak. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pakikinig at naway makinabang kami sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, to ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, no, gagamit muli tayo ng PowerPoint at dadalhin natin ang lahat dito sa Mount Nebo. Okay? So narito ay hindi tayo gagamit ng PowerPoint ngayon kung hindi ay gagamitin natin ang Google Photos, no? So yan, ito yung nung kami nakarating na dito sa lugar ng paanan ng Mount Nebo, ito ang aming unang nakitang lugar. Then hindi naman siya gaanong mataas siyang bundok pero hindi kasing taas ng Mount Sinai. So, yan ang sign patungo sa taas, no? So, nung kami nasa itaas na, hindi na kasi umakyat ang bus doon sa pinakataas. Kung hindi doon na lang sa paanan, kaya hindi na gaanong mahirap para sa amin ang umakyat kasi ang daanan ay parang simentado na bato ang dinaanan namin. So yan ang bumungad sa amin na larawan at bato na inukit. No? At ito na, nung kami pumasok na dito sa sa welcoming na lugar na ito, ay may ticket yan eh. Hindi ka pwedeng pumasok dyan sa loob ng walang ticket. Kaya may bayad yan eh. So, hindi ko na naitanong kung magkano ang bayad ng bawat isa, pero binigyan na lang kami ng ticket, no? At kasama na kasi sa package yan, nung aming binayaran yung package na yan. So, naghintay kami sa labas, then nung nakabili na ng ticket yung aming tour guide, ay binigyan na kami ng tigil sa isang ticket. So, ang aming mga grupo ay nasa taas na at ako ay nasa likod. Kaya kinunan ko ng larawan itong lugar na ito. So, ang nilakad namin magmula doon sa ibaba, no? Papakit dito. So, ito na yung pinaka gate ng Mount Oknibo pataas. Kita nyo yung daanan, napakaganda niya. Hindi na siya mabuhangin, mabato, no? Maayos na yung daan, pinagawa nila eh. So, kaya pala ganito ang maganda ang daan kasi ang mga Franciscan ang siyang namamahala ng lugar na ito, no? Nasa kanilang kamay ang pamamahala ng Mount Nebo sa panahon natin ngayon. So nung ako'y nasa taas, no, ayan. Excuse me. So nagpakuha tayo ng larawan diyan, ano? Yan ang bumungad na na bato na matagal na yan na nandiyan, no? Sa ating background yan, makikita natin mamaya, no? Yung lugar na iyan na nilibot natin. So, maraming mga signs ang makikita natin diyan sa bundok at the people of the book monument. So, ito pinapaliwanag yung lugar sa wikang Ingles sa kaliwa at naman wikang Arabic naman sa bandang kanan. So, um, ito ay napakahalagang monumento ng bato na nagpapakita na dito umakyat si Moises at dito rin siya kinuha ng Panginoon Diyos. So yan ang naglalarawan ng lugar na ito. No? May kwento ang anyo ng mga batong ito na tumutukoy kay Moises. So ito yung malaki to kung makikita ninyo. No?
mayayakap mo siya pero malaki siya, malapad no? So ito ay Franciscan custody ng the Holy Land kasi ang Jordan ay kinoconsider na Holy Land sapagkat dito umakyat si Moises, no? Hindi lamang Israel, Egypt, Syria, Lebanon, ang tinatawag na mga Holy Land, kung hindi ganito din ang bansang Jordan din. Kasi dito sila nanggaling papasok sa Israel o sa Promised Land. So, yan ang tawag, no? Mount Nebo Siyagha, no? Memorial ito kay Moises. Dahil ginawa nila itong batong ito, dahil wala talagang actual na libingan si Moises dito sa Mount Nebo. Hindi alam, hindi ipinaalam ng Diyos kung nasaan ang kanyang libingan sapagkat ipinagbabawal ng Diyos na siya ay ilibing at makita ang kanyang buto at merong isang panganib na mangyayari yan kapag ginawa ng Diyos yan. Ang panganib dyan ay sasambahin ng mga Israelita ang katawan ni Moises. Yan ang isa sa mga iniingatan ng Diyos na hindi niya pinayagan na ipaalam ang lugar kung saan dinala ng Diyos si Moises. No? Kaya ang ginawa ng mga tao sa ating panahon ngayon ay naglagay sila ng malaking marmol na bato na yan at nilagyan nila inukitan nila upang pag-aalaala kay Moises, no? Sa bundok na ito. Dito sa makikita yung larawan na ito, yan, nagpakuha tayo ng larawan yan. Itong aming tinutungtungan lugar na yan, yan ay actual na bundok, nasa tuktok na kami ng Mount Nebo. Hindi naman mahirap siyang akyatin, no? Magandang akyatin siya. Hindi ka gaanong papawisan kasi nga maganda na ang ng lugar. So ito na yung pinakatuktok at naglagay sila ng simbahan diyan. Ganun naman ang ginagawa ng mga ng mga simbahan na nag-aalaga sa mga lugar na ito katulad nga rito sa Mount Nebo, ang mga Franciscan ang siyang nangangalaga ng lugar na ito at nagtayo sila ng simbahan upang ipaalaala kay Moises na dito nga si Moises ay kinuha ng Panginoong Diyos. So yan, nilagyan nila ng simbahan dito. So ito, pakinggan natin itong sinasabi ng aming tour guide. Holy place, although it attracts Jews, Christians, and Muslims. Why Christian holy place? Because it's a private property. Remember, it belongs to the Franciscan monks. So they left a shrine here because Moses came to Pisgah Peak. Remember, you are on Pisgah. The peak over there is Abarim, and the peak there is Bethior. The valley in between the town and Bethior peak is a burial place of Moses. The three peaks are called Mount Nebo. Let's continue first. All right. So, no, pinaliwanag niya ang lugar na ito at tinuturo niya yung mga espesipikong lugar kasi siya ay talagang Jordanian na aming tour guide dito na nag-aral yan ng archaeological study at ganun din ng theology rin, nag-aral din dito sa Jordan upang mahirap ang maging tour guide kapag hindi mo alam ang mga lugar na ito. Wala kang sasabihin eh. Kaya kailangan alam mo ang sinasabi mo. Kumbaga sa salesman, alam mo yung produktong binibenta mo. No? Ganun din yan eh. Ganun din tayo mga tagapang-aral, tagapagturo, ministro, pastor, no? Mga guro ng salita ng Diyos. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos o ang Biblia, hindi natin maituturo yan. Kailangan pag-aralan natin yan, sikapin nating malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung hindi natin alam yung salita ng Diyos, ano ang ituturo natin sa mga tao? No, ganito rin yun. Kapag lalo tigit kung pinag-aaralan lang natin ang Bible at hanggang dun lang ang ating pinag-aralan, mas maganda na may mga taong katulad ko na nakita ang aktual na lugar, katulad ito nga sa Jordan, sa Mount Nebo, ay nalakaran mo siya, nakita mo siya, no? Na-appreciate mo yung mga lugar. So, malaki ang impact sa buhay ng isang tao. Sa akin ay malaki ang impact niyan dahil
hindi lamang nababasa sa salita ng Diyos sa lumang tipan, ay nakita mo mismo sa iyong mga sariling mata. Ganyan, ano? Ito namang mga nakikita ng mga tao, yan, mga mosaic na mga nahukay, no? Na mga, may mga design yung floor, yung bato, no? At dito sa aming pag-usad pa, no? Iniikutan namin yung lugar eh. So itong mga lugar na ito, may mga ano yan, may mga pangalan yung mga lugar na yan, makikita ninyo ha. Ito yung malaking bato na hanggang ngayon ay nandiyan. Ano? Ang pangalan yan eh, Abu Bad ang pangalan. No? So, maaring yan ay itinayo nila diyan upang gawin nilang parang monumento, no, alaala, no? Laking bato yan. Ito yung pinakalikod ng simbahan nasa tuktok ng Mount Nebo ng mga Franciscan. So ditong makikita yung background na ito, medyo natabunan ng puno na ito no. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano itong lugar na ito, no. Yan, mamaya titingnan natin. Yan, itong makikita ninyong lugar na ito. Bago kami umakyat sa bundok ng Nibo, dinaanan namin to sa bandang kanan, no. So tumigil muna kami rito, nasa paanan pa yan ng bundok ng Nibo, nasa paanan yan. Alam ba ninyo kung anong tawag yan? Yan ay yung tinatawag na Plain of Moab. Dito nangyari ang gustong um, sumpain ni Haring Balak ng Moab ang mga Israelita. Diyan naghimpil ang mga Israelita sa mga green area na yan. No? Diyan sila naghimpil ang mga Israelita. So hiner ni King Balak si Balaam upang sumpain ang bansang Israel. Pero ang Diyos ay nangusap sa kanya sa kanyang panaginip na wag mong susumpain ang aking bayan. No? So, 3 beses na nakipag-usap ang Diyos kay Balaam. At ganun din 3 beses din ni Balaam na pinagpala ang bansang Israel. No? Yan ang istorya niyan no? At yan ang lugar, ang aktual na lugar ng pinangyarihan niyan. No? At yan ang paligid na makikita natin at ito yung mga puno dito sa ibabaw ng Mount Nebo na inaalagaan ng mga Franciscan. So yan, no? Napaka-unique ang kanilang mga lupa, no? Makikita natin. So ito na yung pinakatuktok ng Mount Nebo. Kinunan ko yung buong paligid niyan, no? At ganyan ang landscape ng palibot ng ito naman yung pinakatuktok ng Mount Nebo yan, no? Yan nasa paligid. Makita ninyo malinis, no? At talagang inayos nila yung pinakatuktok ng bundok na ito. At yan makikita nyo napakalaki yan. Kita nyo yung size ng tao at yung malaking bato na yan. Ano? Talagang malaki yan. Siguro yan, mga nasa ilang feet yan. No? Napakataas niyan. Maaring sabihin na natin na mga 18, sabihin natin 36 feet siguro ang taas niyan. Napakataas niyan. So, ito pa yung mga palibot bago kami pumunta doon sa pinakaharapan sa harap ng the Promised Land o yung Israel nasa likod pa kami itong lugar na ito. So ito likod yan So ito bago kami tumungo doon sa taas nagpakuha muna ako ng larawan na harapan noong Plain of Moab na ito Yan ang pinaka-historical na binanggit sa Biblia na dito nga nangyari ang planong pag-curse ni King Balak sa bansang Israel at hindi naman nangyari. So yan ang alaala natin diyan. Yung tinatawag na Plains of Moab. Yan lugar na yan. So ito na, papapunta na kami doon sa harapan na. Ito yung daan. So ito yung video ng aming pagpunta. So 2 minutes and 29 seconds lang yan. So habang kami naglalakad doon, ang mga kasamahan ko, at makikita natin mga lugar na yan. At palibot. Titingnan natin kung ano ang mga ilan sa mga napunan ko. Yan. Tingnan natin.
And you are on Mount Nebo. You are in Moab. From Mount Nebo, you can see the kingdom. The Moabites, the Ammonites, and the Amalekites. Yan, pinapaliwanag ng aming tour guide yung plains of Moab na yon, no? Tinuturo niya yung sinabi ko sa inyo kanina. No? Pinapaliwanag niya sa amin yung nangyaring account diyan, no? Yan, yung lugar na yan mismo. Hindi pa kami nandun pa sa harapan pa eh. Nasa gilid pa kami, nasa bandang kanan pa kami niyan. Yan. What was it called for an old man with 103 years old to climb but mountain? But more than then, why you know this man to the Israelites? Because of the cancer. You remember? Medyo mahangin ng konti, no? Maririnig niyo yung sounds ng ng hangin. Mataas kasi kaya yung hangin niya, yun. So natapos na. Alright, so ngayon dito ay patuloy akong kumukuha ng mga larawan niyan, ano? At tinuturo ko nga dito yung eksaktong lugar kung saan nangyari nga yung gustong sumpain ni Haring Balak ang bansang Israel, no? So yan ang makakuha natin yan. So ito naman nakikita niyo itong tinatawag na bronze serpent, serpent. Mamaya meron akong ibabahagi sa inyo tungkol sa bronze serpent na ito, bakit nasa taas yan, no? At yan binanggit sa disyerto, no? Nangyari yan eh. Pero bakit nasa taas, no? At titignan natin mamaya. At nagpakuha tayo ng larawan diyan. Napakataas niyan, ano? Makikita, talagang maganda yung pagkagawa nila, no? Gawa sa bronze yan eh, yung tower na yan eh. Yung ahas na nakapalupot, ano? Yan yung binanggit ni Moises sa kanyang aklat eh, na lahat ng titingin ng mga natuklaw ng ahas sa disyerto ay kapag tumingin diyan sa tungkod na merong ahas na nakapalupot ay hindi mamamatay sa kamandag, ano? So yan ang pinaka-highlights diyan eh, dito sa tuktok ng Mount Nebo. So, pakinggan natin itong maganda to. In his own eyes, he will not be able to see every single city in the promised land. But God opened his vision to see every single city in the promised land, including the Holy of Holies. God showed Moses the view of the land of Canaan, and after he saw the view, Moses died, and he was buried close to Mount Nebo in a valley opposite Beth Peor town, where no one knows his burial spot up to this moment. And under the leadership of Joshua and Caleb, they crossed to Jericho. You see the green oval shape at the bottom? That is Jericho City, 12 o'clock at the bottom of the mountain. That is Jericho City. And they end up with Jerusalem. Jerusalem, right? 11 o'clock on the top of the mountain. Wow. That is Jerusalem. The elevation of Jerusalem is above 1,000 meters. So it's the same elevation of Amman city. The elevation of Jericho is the same elevation of the Dead Sea. That's why it's the lowest city in the whole world. Wow. But you can see the green oval shape and the buildings at the bottom of the mountain. That is Jericho. The whole green area that runs from the north till the northern part of the Dead Sea is the Jordan Valley. Wow. We are far from the Jordan River by nearly 18 kilometers, but we are not able to see the water of the Jordan River. Why? Because the river shrank. Level of water dropped down. Both sides are surrounding with tropical trees. So you can tell from the green landscape that it flows from the north till it supplies the Dead Sea with water. That is the Dead Sea. So half of the Jordan Valley is in the Jordanian side, and half of the Jordan Valley is in the Israelite side. Ministry of Antiquities created this portrait to guide your steps, to point to the location of each city in the Promised Land, starting from Hebron on the northern western part of the Dead Sea, ending up with the Sea of Galilee.
So if you keep your arm along with the line, you will point to the location of each city in the promised land. And as you look at the bottom, you will see how much far each area from Mount Nebo. Wow. Don't forget to take a picture of the mosaic of this portrait before you go to see Moses Memorial Church. Turn your face to the left side and look at the bronze serpent. There is a brazen serpent, and that brazen serpent being created by an Italian artist. His name is Giovanni Fantoni. He made it in the year 1984. This is not the place where Moses raised the snake on the pole. You are in Jordan. You are in Moab. Moses raised the snake on Sinai. Remember, whoever was looking at the snake was physically healed. Why he left this snake, this bronze serpent here on Mount Nebo? Because he wanted to tell us that the God who healed the bodies of the Israelites in Sinai healed our spirits on the cross. And why he meant to place it mainly on Nebo? Because he wanted to tell us that the God who actually was with the people, he is the same God who is with us up to this moment. People lost their chance to go to the promised land, and we are still losing our chances to go to our eternity because of anger. We need to stop complaining and murmuring. We need to behave, and we need to accomplish God in a holy way in front of people. We need to be his light on earth. You are his messengers. Wherever you go, people will watch your attitudes, your behaviors, your tone of voice, and even your smile. So be a Amen, no? So maraming siyang mga sinabing good point dito. Binanggit nga niya na tinuturo nga nitong instruction na ito, na guide na kung saan ang direksyon, no? Yung Jericho, yung Jerusalem, no, yung Sea of Galilee, yung Dead Sea, no? Tinuturo, no? Ito yung actual na lugar na nakita ni Moises, no? Nung ipinakita sa kanya ng Diyos ang lugar na ito. Nasabi ng Diyos sa kanya, hindi ka mapapasok sa lugar na yan, no? At ipinakita rin kanina yung frozen snake, you know. Then piniliwanag nga na hindi nga dito nangyari sa Jericho ang brazen snake na iyon, kung hindi doon sa Mount Sinai, di ba? Dahil nga sa pagreklamo ng mga tao. So ang ganda ng ng experience kapag naiintindihan natin ng maliwanag kapag nandun tayo mismo sa harapan ng actual na location, di ba? Kitang-kita mo, no, ang mga lugar na 'yan. Magamat malayo, nasa taas tayo ng Mount Nebo, itinuturo ng direksyon na ito kung saan yung lugar ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jericho, ng Sea of Galilee, di ba? So, yan, no? Ito kasi north ito eh. North 'yan. At papunta na sa baba, south. Kaya dito ang niyan, ang pinaka position sa mapa ay nasa east, no? Nakaharap kami sa galing kami ng east paharap ng west, ganyan ang sistema niyan. Dito ang north, dito ang south, dito ang west, ito ang east na tinatayuan namin. Kaya ipinakita yan, kung ano yung sinasabi ng aming Jordanian guide kanina, ay ganun din na nakita ni Moises, no? Kaya tingnan natin, uusad tayo. So, ngayon, kapag ikaw ay nakaharap dito sa harapan na pinakita ng Diyos ang lugar kay Moises o ang promised land, pag tumalikod ka, ito makikita mo. No? Yan. Pagka humarap ka uli, makikita mo yung nakita natin kanina. No? Ito, makikita natin yan. So, then, pag tumalikod tayo, yan, ganyan na makikita ninyo. So, yan, no? Umikot muli ako, pinagkukunang kulay ng larawan upang makuha ko yung pinakakulay ng lupa, no? So yan, umikot muli ako, no? At ito nga, nagkaisa ang grupo na kami ay magkaroon ng group photo taking dito para magkaroon kami ng remembrance. So halos lahat ng mga taong nagpupunta dito ay ganito ang ginagawa, no? Nagpapakuha sila ng larawan. So marami kaming kuha diyan, siguro mga 3. Ito medyo malinaw ng konti, yung pagkakuha. Kasi yung reflection ng araw, tsaka yung position mo kung saan ka puposition pag kinunan mo ng larawan ay depende doon sa doon sa lente. Huh? So yung aking kasamang Vietnamese Australian ay
ay nilagyan ako ng bunny, no, sa likod. So okay lang kasi masyadong bata pa ito no? Nasa mga ano lang yan 25 years old lang ito Medyo talagang ano pa medyo parang bata pang kumilos no? So kahit na sabihin mo wag gawin, ay matigas din. Merong katigasan ng ulo itong batang ito no? Kaya nag-aaral ng medisina yan no? So medyo makulit lang ng konti Kaya siyempre para ko na ring anak no? Halos kasing edad ng aking panganay na anak okay lang. Nakikisama naman tayo no? Hindi tayo dapat magalit kung hindi kahit makulit no? So wag nating pepersonalin no? Ganyan ang buhay kanya-kanya ang ugali ng tao, di ba? So habang malapit na kaming bumaba at uuwi na kami ay sinamantala ko uling kumuha ng maraming mga larawan. So inikutan ko uli yan walang tigil akong pinagkukuha niyan hanggang sa magsawa ako ng pagkukuha. Kita niyo yung daan yan, mga sigsag na yan. Diyan kami dumaan, paakyat dito sa lugar na ito Kita niyo yung mga sigsag ng mga lugar na yan Wala kayo makikita mga puno Yan, dinaanan namin kanina yan. At ito na nga, itong nakikita niyo yung background na ito, yung tatawag na Dead Sea yan, yung parting yan, Dead Sea. So, tingnan natin pa. Ayan, so tinuturo yan ng aming mga kasama na ito ay Dead Sea. Sapagkat ang Dead Sea ay Jordan at saka Israel ang siyang gumagamit niyan. Diyan sila naliligo, at nakikinabang sila sa tubig na iyan. So ito yung mga larawan na kinuna natin at ayan, Dead Sea to Napakalaki niyan, Napakalawak niyan. Ayan, ito tinuturo nga dito yung Jericho, Jerusalem, halos magkakatabi yan yung lugar na yan. So yan, So ito pa yung nakita ni Moises na promise lang itong Kanaan. See? So ito maaari ito, Nasa north yan Yan parte ng mga siguro yan ano na yan nasa ano na yan, nasa tabi na ng ito na yung tawag nating West Bank kung tawagin, kung saan nandiyan ang Hebron, Galilee, yan na, mga lugar na yan, Galilee yan parting yan. Kita ninyo? So yan, medyo hindi pa gaanong kung maganda ang panahon, malinaw ang paligid, kitang-kita yan sa lugar na iyan kasi mga bandang anong oras kami niyan, mga bandang alas sabihin nating mga alauna, alas 2 na nandyan kami, kaya medyo ang araw ay mataas maliwanag ang masyadong paligid kaya siguro kung mga bandang alas 3, alas 4 medyo pahupa na yung liwanag ay makikita mo yung mismong mismong lugar. Kung meron kang binocular or larga vista ay pwede mong makita makikita mo yung pinaka lugar na yan Sayang nga hindi ko nadala yung aking binocular upang makita nga yung mga lugar na yan para ma-experience natin yung lugar na iyan na nanggagaling ka sa Mount Nebo at titignan mo sa binocular yung Jerusalem, yung Hebron, yung West Bank, Jericho, Dead Sea, Galing sana kung ganun ang nangyari. So, yan pa yung mga pictures na makikita natin. Ito medyo maliwanag ang pagkakuha, kasi yung reflection ng araw ay ganyan na ang medyo lumiliwanag siya dito, Ayan, medyo gumaganda Depende kasi dun sa area Kapag sumalubong ka sa liwanag hindi bibigyan ng magandang pixel yung yung picture mo Ayan, medyo maliwanag dito, So, ganda kasi umiikot ako niyan dahan-dahan kaya unti-unting nakikita yung pinaka kulay ng lupa So yan ang mga palibot natin hanggang sa yan at ako'y huling na ito, huling pamamaalam ng larawan kaya ako'y kumuha na ng mga ganyan Ito yung Dead Sea yung nasa likod pinaka-remembrance natin yan. So tapos yung bronze and yung bronze serpent na monument yan. So yan ang mga alaala natin At
habang tayo ay nandirito. No? Ito yun, kinunan ko ng closed pic photo itong Dead Sea. No? Yan. So, hindi siya hindi nakakasawang tignan, no? At kahit na maghapon ka diyan ay hindi ka magsasawang tignan mo 'yan. Kapagkat yan banal na lupain, no, na pinakita ng Diyos kay Moises, no? Kaya naman medyo malabo ang kasi yung reflection ng araw ng liwanag, no? Kaya kung maganda ang panahon, kitang-kita mo 'yan, no? Kaya hindi gaanong nagbigay ng magandang kulay no? Kaya sa sobrang liwanag, no? So yan mga kapatid, at uubusin lang natin itong mga larawang pinakikita ko sa inyo at ito medyo maliwanag ito. No? Ayan. Ito video to no? 33 seconds lang ito. Ayan. Ito yung Plains of Moab kung tawagin. No? Ayan. Ayan na yung from north to south na ng Israel yan. Ayun. Yan. See? Ito, Dead Sea na yan Yan. Yan. See? Okay, alright. So ito na yung ito na yung ayan. 1 minute video to. Tignan natin. Kita nyo, Hebron, Herodium, Qumran, no? Makikita mo dito Bethlehem, Jerusalem, Ramallah, Nablus, no? Yan. Yung tinatawag na West Bank, no? Yan. Na-identify nila kung saan yung mga lugar na yan ng promise lalo ng Israel, no? Yan. At para na rin nating napuntahan sa magitan ng video na ito ay para na rin tayo nakarating ng actual diyan, no? Sa taas. At once in a lifetime lang ito mga kapatid, at baka hindi na tayo makabalik diyan, no? Kung papayagan tayo ng Panginoon makabalik diyan, babalik tayo, pero mahirap na makabalik, no? At malaki ang gastusin diyan. Napakamahal pag tayo ay pupunta diyan, no? So ayan ang isang bagay na makikita natin dito, no, na ito ang mga paliwanag niyan, at hindi natin babasahin. So yan ang pinaka niya, the view on the Holy Land, no? So sa pagpapatuloy natin, nagpakuha tayo diyan ng larawan at inabos ko na yung panahon na nandiyan ako sa taas, no? At walang tigil yan, no? Yan ang mga alaala para pagdating ng panahon ay titignan na lamang yan at magiging parang alaala na lamang ang mga karanasan na ito. So the Brazen Serpent Monument, ito yung paliwanag, no? At ito yung pinakaharapan ng simbahan na dinedicate kay Moises, no? At Franciscan ang siyang nag-aasikaso ng simbahan na yan, no? Catholic. So yan ang kuha natin sa mga lugar na ito, palibot, at mga kasamahan ko ay nasa baba na, no? Wala nang ganong tao na Kaya magandang kunan ang lugar kapag wala nang gaanong tao, no? Kitang-kita mo yung paligid, no? So yan. Inuubos natin yung panahon na ito yung kuha ko. Wala na yung grupo namin, no? Pagkatapos niyan ay ako naman ang nagpakuha diyan, no? At sabi ko sa kasamahan kong Canadian na babae, sige, bahala ka na kung ilan, basta kunan mo ako ng larawan dyan. So, ang dami niyang kinuha sa akin, Kahit saan ako magpunta, kinukunan niya ako Oh. Ayun, sabi niya sa akin sige nga, gayahin mo nga yung ahas, sabi niya. O, di konting parang ikaw kumupulupot, Kaya kinunan niya ako, nagtatawa siya habang kinukuha na niya ako ng larawan Kasi nga, di ba nakapulupot yung ahas. Kaya sabi niya, pumulupot ka nga, sabi sa akin, di, gumanin kaya nakinunan niya ako ng picture. Ito yung mosaic na floor, at ito nga ay nahukay nila ito Maaring ito'y ginawa pa ng mga sigurong sabihin nating 3rd century, at paglipas ng panahon ay nahukay nila. Kaya ito, mosaic yan, kung tawagin nila.
So yan ang mga ilan sa mga ano na, yung mga kasamahan ko diyan bumaba na sila no, kaya walang tao, no. Kaya pag walang tao, kinukunan ko para kuwang-kuwa yung lugar, yung actual na lugar, no. Magandang kunan ang mga lugar pag walang tao. Ayan. Ito yung paliwanag ng Mount Nebo, no. Kaya ito yung mga kuha nung araw, no? Medyo ano na, luma na yung mga photo, black and white pa nung araw no. So yan ang yan ang paliwanag diyan ng Mountain of Nebo. Ito naman yung Town of Nebo din So yan ang mga kinunang ko mga larawan. Ito na yung pababa na, no? Nandito kami sa mismong tungtok na. Ayun na yung pababa, medyo yun ang layo, Hindi gaano siyang mataas, no? So pababa na yung mga kagrupo namin, ito na sila, bababa na sila. So ngayon, medyo malayo ang agwat ko sa kanila, see? So nung sila nakababa na, ayan, ano na kami, papauwi na kami niyan. Tapos na. Ito ang mga letra ay nasa Arabic yan no? Kaya hindi naman tayo gaano marunong magano diyan, magbasa ng Arabic So may ibig sabihin yan sa mga marunong bumasa ng Arabic, no? So nagpakuha tayo diyan. Ito na yung dinaanan ko na uli pababa, no? So binigyan ko siya ng huling photoshoot dito. So ito yung kuha namin na ang mga nandirito ay yung mga presence ng mga Franciscan sa Nibo, no? Ito yung nagpapakita na nung 1999 ang preservation ng Byzantine mosaic floors of the memorial carried out by local uh, mosaicist directed by Franco is Shurili, no? So yun ang mga taong nagpatuloy para ma-maintain ang lugar na iyan, no? So pagkatapos niyan ay nagpunta kami dito sa Negus Pearl kung saan ginagawa yung mga mosaic, no? Maraming klase yan. Kung gusto mo ng parang cortina na mosaic, talagang very detail nilang ginagawa yan. Dito ginagawa yan sa Negus Pearl. Excuse me. Talagang matagal nila bago matapos yan, no? So iba't ibang klase ng mosaic design ang ginagawa nila, no? Talagang very detail yan. So ito yung itong Nibus Pearl ay mosaic workshop, See how it's done, the largest art gallery in the world. No, ito nga yun. Dito lahat nila, tas pag nakagawa na sila ng perfect design nila, ayun ibebenta na nila yun, So na talagang mahal at saka talagang diyan sila kumikita sa mosaic work na yan. So ito na yung yung restaurant na aming kinainan, nagano na kami rito, mga bandang alauna na ito Mga alauna 30 o 2:00, Kumain kami diyan ng tanghalian. So ito na yung mismong ito malapit ito doon sa sa actual na lugar ng Mount Nebo. Mount Nebo pa rin ito Itong lugar na ito Ito yung bus namin sa ilalim, So, yan ang paligid ng Nung kami kumain dito, kami lang, yung grupo lang namin ang nandirito ng mga time na yan. Yung 45 na katao ang nasa loob. So, yan ang paligid ng restaurant na ito. So, ang pangalan nito lugar ay Hikayat Nebo Restaurant, Yan ang pangalan. So, ito yung pinakababa ng ng restaurant, So, yan ang paligid nila. Yan, pinagkukunan ko yung buo yung lahat ng paligid niya. So Hikayat, ang pangalan ng lugar na ito. So, yun, kitang-kita mo pa rin, yung background kanina, kinuna natin, kitang-kita. Dito naman sa bababa, ito, meron pang ginawa silang isang malaking ibang style naman ito, Isang parang puno na inakyat ng ahas, ng parang cobra naman ito, cobra, Laki niyan, mataas yan. So, yan ang tabi na ng daan yan So, yan. Arts River Mosaic niya. Ang lugar na yan. Ayun, see? Dito, kasi ito parking lot ito Then, tinignan natin yung mga palibot. So, ito yung Lakay Museum and Restaurant naman. Tabi ito ng restaurant na kinainan namin. So, ito naman ang ibang way naman ng pagluluto ng pagkain nila, Kikita ninyo, at ginagamitan talaga ng authentic kanilang way ng kanilang parang Jordanian way of cooking their food, Yan, dito yan. So ito, pinaka
kinunan ko ng close yung yung snake na ito, no? Ito na, ano na yun, aman na yun. Hindi ko pa napapakita yun. Next time ko pakikita sa inyo yun. Ayan, ito, nagpakuha tayo ng larawan dyan. At talagang, kasi na, ito na yung pinaka, ano ko na eh. Ayan na, no? Ito na yung pinaka saying goodbye ko na sa kagrupo, no? Nung hindi pa tapos yung mga kasamahan ko, ako'y tapos ng kumain, no? Lumabas na ako. At ito na yung huling aming pagsasama-sama, no? So, itong oras na ito, pagkatapos ng aming tanghalian, ay babalik na uli at sasakay na at sila ay pupunta na ng Jericho na, no? Ito na yung katapusan ng Jordan Tour. So, yung Exodus Tour dito nagtapos sa Mount Nebo. Tapos yung pangatlong leg ng kanilang tour naman ay Israel na, no? Papasok sila sa Jericho. Yan. Ako naman ay dito na nagtapos yung aking Exodus Tour. Yung aking Jordanian tour guide na si Moises ay dito ako pinick up, no? Ng kotse from dito sa Mount Nebo papunta ng Amman, Jordan, no? So yan mga kapatid, ano? Ito Amman na to eh. So next time ko na yan ibabahagi sa inyo. So sa meron pa akong mga ilang pang minuto dito na babahagi ko sa inyo yung kung ano ang ibig sabihin ng Mount Nebo, no? So bakit yan ang ipinangalan, no, dito sa Lumang Tipan. Ang Nebo kasi ay halos kasing pangalan ng pisga, no? Kapag narinig natin yung salitang pisga at saka Nebo ay iisa ang kanilang pangalan, no? Lugar kung pag-aaral natin sa Lumang Tipan. Binanggit ang pisga sa Numbers chapter 21 verses 20, verse 20 at saka chapter 23 verse 14. At saka chapter 3 verse 27 at saka chapter 34 verse 1. So yan ang pagkabanggit ng pisga. Isang bulubundukin o distrito, no, nakapareho ng isang bahagi o ng tinatawag na mga bundok ng Abarim, no? Yan, binabanggit ng aming Jordanian tour guide yan eh, no? Sa ating video kanina. Kasama dito yung Deuteronomy chapter 34. Ito ay nasa silangan ng Jordan na magkadikit sa parang o disyerto ng Moab, no? Sa tapat ng Jericho, no? Katabi yan eh, kaya doon na sila, malapit na sila sa Jericho, kaya doon na sila tumuloy papasok ng Israel eh. Kasi yun ang unang lugar na pinuntahan ng mga Israelita nung pumasok sila sa Promised Land, no? Winasak ng Diyos ang walls ng Jericho, no? Kaya doon tumulak ang aking grupo na pumasok sa Israel, dito nga sa Jericho. So ang pinakamataas na punto o taluktok nito, yung ulo nito ay ang bundok Nebo na, no? Itong Pisga. Itong lugar na ito na pinuntahan namin. Pisga din ang tawag diyan eh. Kaya yung pinakatuktok niyan, yung pinuntahan namin na aktual na lugar, yan yung bundok Nebo kung tawagin. So ang ibig sabihin ng Nebo sa banal na kasulatan sa Hebreo ay ibig sabihin ng propeta o prophet, no? Yan ang ibig sabihin ng Nebo sa Hebrew, prophet. At kung titingnan ninyo yung mga concordance, makikita ninyo yan ang ibibigay na kahulugan diyan, prophet o propeta ang kahulugan. So, sa banal na kasulatan ay maraming mga binabanggit din, no? Katulad nga dito sa Ezra 2:29, Nehemiah 7:33, ay merong binanggit na Nebo ang pangalan, no, ng isang lalaki. Meron siyang 52 inapo, no? Sila ay bumalik galing sa Babylonian captivity, bumalik sa Huda. Then 7 sa mga nagbabalik na biyag na ito, no, nang sila ay umuwi, ay hinimok sila ni Ezra na propeta na tanggalin ang kanilang mga asawang banyaga sa magitan ng isang kasulatan ng diborsyo. Kasi ang Israel ay hindi pumapayag sa nakipag-asawa sa ibang lahi. Kaya sabi ni Ezra, i-divorce ninyo ang mga asawa ninyo na hindi ninyo kalahi. Kaya ganun ang ginawa nila, no? So ang Nebo din, ayon sa 1906 na Jewish Encyclopedia, ay ang Hebreong anyo ng pangalan ng Babylonian paganong Diyos na si Nabu. Binanggit ni Propeta Isaiah yan sa chapter 46 verse 1.
Sinabo ang Diyos ng karunungan, edukasyon at panitikan. So maaaring siya rin ang kumakatawan sa planetang Mercury ayon sa Jewish encyclopedia nila. No? So ang lungsod at bundok na ito ng Nebo ay dito ibinigay ang lahi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahating tribo ni Manasseh, di ba? Kasi nga, ang kanilang mga tribo ay nag-aalaga ng maraming baka. No? Kaya nakita nila na maganda ang lupain na ito. Kaya lumapit sila kay Moises at nagtanong, kung maaari nilang makuha ang kanilang lupaing mana sa silangan ng Ilog Jordan. So ginawa nila ang kahilingan ito dahil ang lugar na pinag-uusapan ay napakahusay para sa pagkapastol ng kanilang mga kawan. No? So ang isa sa mga lungsod na ibinigay sa tribo ni Ruben, ay pagkatapos na ibigay ang kahilingan ay pinangalanan nilang itong Nebo, itong lugar na ito. No, Numbers chapter 32 verse 33, tsaka 37 to 38. No? Yan ang kwento niyan. So ang Mount Nebo ay matatagpuan din sa silangan ng Ilog Jordan, na yan ay mayroong modern elevation na 2,651 na talampakan. No? 808 na metro. So ang lokasyon nito halos sa tapat ng Jericho, malapit sa Jericho yan itong Mount Nebo ay nagbigay kay Moises ng magandang tanawin ng lupang pangako, itong ang Kanaan, bago siya namatay sa edad na 120 years old. No? Deuteronomy chapter 32 verse 49 hanggang 50. Tapos chapter 34 verse 1 ng Deuteronomy. Dinala siya ng Diyos sa bundok na ito upang tignan ang pamana ng Israel, dahil hindi siya pinayagang makapasok dito dahil sa kanyang kasalanan. Yung kasalanan yon ay hindi niya ibinigay ang kadakilaan na ang Diyos ang nagbigay ng tubig doon sa Meriba, no? Tsaka sa Masa, no? Doon sa Repidim. Parang inako ni Moises na siyang nagbigay ng tubig sa mga tao. No? Hindi niya binigay ang kaluwalhatian sa Diyos na siya ang nagbigay ng tubig sa kanila. No? Yan ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos kay Moises. Ang mga bisita mula sa buong mundo ay pumupunta sa Mount Nebo. Ang sagradong bundok na ito sa Jordan ay may taas na mahigit na 2,000 talampakan nga, yung binanggit natin kanina. Ang mga makikinang na pananaw na ito ay pinaniniwala ang yaong pinagmasdan ni Moises. Ang banal na lupain ng Kanaan na ito ay bago siya namatay. No? Ang tanawin ay tahanan ng nakamamanghang kapaligiran at matatanaw ng isa ang Dead Sea na kanina ay nakita natin sa video, sa mga larawan, Bethlehem, at sa isang maaliwalas na araw ay maging ang Jerusalem ay makikita ng malinaw. So ang Memorial Church of Moses na ito, no, yung ay nagpapahinga din sa tuktok, no, doon nila tinayo yan, na nagbibigay din ng isang makabuluhang pagbisita para sa mga Kristiyanong katulad natin. Ngayon itong serpiente ng tanso ay ito ay prefiguration ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagtingin sa paligid ng mga larawan na iyan, nakikita ng mga bisita katulad namin ang tuyong mga tanawin ng lupang pangako sa isang magandang panahon. No? Ilang kilometro sa ibaba, ang Jordan at ang Dead Sea ay nagmamarka ng hangganan sa pagitan ng Israel at Jordan. Ang naghihiwalay lamang sa kanila ay ang Jordan River. No? At ang lupain ng Jordan ay bulubundukin yan. Kaya hindi basta-basta mapapasok ang bansang Israel dahil bulubundukin ang pagitan nila. Ang Israel ay bulubundukin din at ang Jordan ay bulubundukin din. No? Kaya ang gitna nila ay Jordan River. Kaya yan ang ginawa ng Diyos na paghihiwalayin niya ang Jordan at saka ang Israel. At ang kanilang boundary ay ang Jordan River. Ginawa ng Diyos yan, nasa plano ng Diyos yan. Kaya nangyari yan hanggang sa panahon natin ngayon. Yan magiging hangganan ng dalawang bansa na magkamag-anak na bansa. No? At tinayo ni Moises sa isang poste na may kakayahang pagalingin ang mga sugat ng mga Israel, yung mga tuka, no, sa makamandag na ahas, no, sa Mount Sinai yan nangyari yan. So ang kaugnayan ni Kristo at nang hindi kaakit-akit na hayop na ito ng ulupong ay may kabuluhan. Kapag nabasa natin ang sulat ni Juan sa kanyang ebanghelyo, no,
Ito nga binanggit sa John chapter 3 verse 14, no? Na kung papaano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, no? Sa Mount Sinai yan. Malapit sa Mount Sinai, no? Ito nga, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dito, sinabi ng isang lalaki na nangangalang Junyo, mula sa ahas na parang sa krus ay bumubuhay ng buhay, di ba? Bumubuhay kasi mamamatay sila, hindi bumubuhay ng patay na mamamatay na kinakailangan mabuhay. Ang tansong ahas na ito na pinalaki sa disyerto na nagpapagaling sa isang sulya pa isang prefigurasyon ni Kristo na ayon kay Junyo, no? Yan ang tumutukoy na sumisimbolo sa ating Panginoong Kristo na kapag itinaas ang anak ng tao ay ang ating Panginoong Kristo yan, no? Kapag siya ipinako na sa krus, ang sabi ng Panginoon ay kanyang idodraw ang lahat ng mga tao sa kanya, no? Siya na magiging daan patungo sa Ama, no? Sinabi ng Panginoon yan, John 14:6, na ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay hindi makakaraparoon sa Ama maliban sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kaya nangyari, natupad yan. So dito, matatagpuan ng Mount Nebo, no? 15 minutes lamang ang layo nito mula sa lungsod ng Madaba, no? Kaya 15 minuto lang kami nag-travel dyan, no? From Madaba hanggang sa Mount Nebo. Hindi masyadong malayo yan sa Dead Sea, no? Malapit yan. Ang Amman International Airport na kilala sa pangalang Queen Alia sa Amman ay medyo malapit din dito sa Mount Nebo. Kalahating oras na biyahe lang ang layo niyan, no? Kalahating oras. Malapit lang 'yan. So ang bundok ng Nebo ay pinaninirahan mula pa noong sinaunahang panahon, matagal ng panahon. Hanggang ngayon, ang tunay na katanyagan nito ay nagmula sa pangyayari sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan na naganap dito gaya ng inilarawan sa aklat ng Deuteronomy chapter 34. Ang pagkamatay ni Moises na umakyat sa banal na bundok na ito, no, sa pagtatapos ng kanyang buhay ay upang makita ang lupang pangako, ang lupain ng Kanaan. No, pagkatapos ay umahon si Moises mula sa mababang lupain ng Moab hanggang sa bundok Nebo na ito, no, sa tuktok ng Pisgah, no, sa silangan ng Jericho. At ipinakita sa kanya ng Panginoong Diyos ang buong lupain ng Kanaan, no, ang lupang pangako. Doon sa lupain ng Moab, namatay si Moises na lingkod ng Panginoon. Na gaya ng sinabi ng Panginoon sa kanya, no? Siya ay nilibing sa isang lambak sa Moab na sa tapat ng Beth Peor, no? Ngunit hanggang ngayon ay walang nakakaalam ng kanyang lugar na libingan, no? Yan, hindi pinaalam ng Diyos, no? Ang pinakamataas na taluktok ng Mount Nebo ay umaabot sa taas na 800 meters sa ibabaw ng dagat. Ang iba pang mga lugar na ito, taluktok na ito ay bahagyang mas mababa, no, sa mga ito. Ang dalawang pinakamahalaga sa kasaysayan ay ang kanlurang tuktok ng Siyagha kasama ang Memorial Church ni Moises at ang timog silangang tuktok ng Al-Mukayat nakikilala sa bayan ng Nebo. Kapag ito'y binabanggit yung mga lugar na iyan, ay alam nila kung saan eksakto ang lugar na binabanggit, no? Alam nila. So, dito natin makikita ang ilan sa mga ilang kwento na binabanggit sa atin, no, maging ito ay nagsimula pa noong 394 AD, no? Ayan nagsipuntahan na diyan ang mga tao, no? 3rd century ay inaayos na nila itong mga bundok na ito, no? At unti-unti nilang dinedevelop, no? Hanggang sa 6th century ay nagpatuloy, 300 years, patuloy yan. Nagtayo sila ng simbahan diyan noong 6th century. Pinalaki, ginawang basilika, no? Ang mga panahong yan. At hanggang ngayon ay meron tayong simbahan na makikita diyan na mga tinayo ng mga Franciscan. Okay? So dito noong 1564 ay ang lugar na ito ay inabandona, no, noong 15th century. At nanatiling halos napabayaan na sa loob ng ilang siglo pa, no? Sa wakas noong 1993, no, from 1564 to 1993,
Ang site na ito, ang lugar na ito na kung saan namin nakita ay binili ng mga Pransiskano, no? Doon sa nagmamay-ari, no, ng mga panahong yan na nagukay at nagpanumbalik ng lugar, no? Sila na ang may-ari, itong mga Pransiskano dito sa Mount Nebo. Nung March 19, 2000, excuse me, binisita ito ni Pope John Paul II, no? Itong Papa ng Roma. Itong lugar na ito sa panahon ng kanyang paglalakbay, no, sa banal na lupain. Nagtanim ng isang puno ng ulibo sa tabi ng Byzantine Chapel para sa kapayapaan, no? Yan ang ginawa ni Pope John Paul II. Ngayon ang Mount Nebo ay isang aktibong Franciscan monastery na. Ang punong tanggapan ng Franciscan Archaeological Institute at isang sikat na hinto para sa mga pilgrims na katulad namin at mga turista, no? So ayon sa tradisyon ng mga Hudyo at Kristiyano, no, si Moises ay inilibing sa bundok na ito ng Diyos mismo at ang kanyang huling pahingahang lugar ay hindi natin alam kung nasaan. Patuloy na pinagtatalunan ng mga scholars kung ang bundok na kasalukuyan kilala bilang Nebo ay kapareho ng bundok na tinutukoy sa Torah o aklat ng mga Hudyo, no? So pinaniniwalaan ng Islam na si Musa, no, ayon na pangalan sa Arabic na si Moises ay nilibing hindi sa bundok kundi ilang kilometro sa kanlungan. Sa kanluran naman, yun ang paniniwala ng mga Muslim. Sa isang lugar sa kabila ng Ilog Jordan. No? Kanya-kanyang paniniwala yan eh. No? Sa pinakamataas sa bundok, ng punto ng bundok, ay may mga labi ng isang simbahan dyan at monasteryo ay natuklasan, no, sa mga lugar na yan. Pangalan na Siagha. No? So natuklasan yun noong 1933. Ay tinayo noong ikalawang kalahati ng ika-4 na siglo, no? 4th century tinayo yung natuklasan nila noong 1933, no? 4th century pa na ginawa yun, no? Natuklasan nila. So then meron ding mga ilang pang mga nabanggit dito na ito ay ginawang pilgrimage site, no? Noong 2000 ay itinalaga ng Vatican, no, bilang Millennium 2000 pilgrimage sites ng Roman Catholic Church itong lugar na ito. So dito nga binanggit ng aming Jordanian guide na yung istruktura nung pinagawa itong Serpentine Cross ang tawag diyan, yung nakita natin kanina na malaki na mataas, yung Brazen Serpent Monument sa ibabaw ng Mount Nebo ay nilikha ng Italian artist na si Giovanni Fantoni ang pangalan niya. Ito ay simbolo ng tansong ahas na nilikha ni Moises sa Numbers chapter 21 verse 4 hanggang 9. No? At ang krus kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 3 verse 14. No? Yan ang sinisimbolo noong Brazen Serpent Monument. No? Yung krus ng ating Panginoong Jesucristo doon doon sa Mount Calvary, no? Sa labas ng lungsod ng Jerusalem. At dito pa may mga ilang pang mga na mga binanggit na may mga ilan na yung RX, no, siguro narinig ninyo yung prescription, no, kapag kayo ay pumupunta sa doktor at kayo nagkasakit at hihingi kayo ng gamot para sa inyong sakit, ay bibigyan kayo ng reseta, di ba? So, makikita nyo dun sa reseta, sa prescription, yung salitang RX. At sa tabi ng RX ay mayroon kayo makikitang ahas na katulad ng binanggit sa Bible na na parang tungkod na mayroong nakapalubot na ahas, no? Yun RX yun eh. Doon nila kinuha yung RX o yung prescription na sinasabi dito, no? Doon ang galing yun eh. Kaya ang nakagagamot na ahas sa paligid ng isang poste ay naging simbolo ng mga parmasya. No? Yan, diyan kinuha ng mga pharmacy yan. Yan yung simbolo ng ahas na yan at saka ng poste. So anong simbolo ng RX sa isang reseta? No? Itong ang RX nga ay isang medical na reseta na ang simbolo ng RX ay karaniwang sinasabi na nakatayo para sa salitang Latin na receipt. Ang ibig sabihin yun, no? Yung salitang R. At saka yung recipient R-E-C-I-P-E na nangangahulugang kunin,
o tanggapin o inumin. Yan ang ibig sabihin ng RX. Karaniwang bahagi ito ng superscription o heading ng isang reseta. Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko na ito napag-aralan namin ito nung araw no? Kung hindi ako nagkakamali, kung ako'y tama o mali, ay ang pagkaalam ko diyan sa RX na yan ay Rex Insignia ang tawag diyan, no? Nang ibig sabihin nga yung ang prescription, nang ibig sabihin o yung receipt kung tawagin o kunin mo o tanggapin mo, take. O harawang inumin mo Yan ang ibig sabihin nung RX prescription. Inumin mo o kunin mo, tanggapin mo. So dito, yan ang kadalasan na nangyayari kapag may mga kaugnayan sa paligid natin kung bakit natin ginagawa sa panahon natin ngayon, no? So yan. Sa huling yugto ng paglalakbay ng bansang Israel patungo sa lupang pangako, no, nagkampo sila dito sa Moab, no, malapit sa bundok ng Nebo. At bago namatay nga si Moses, tinawag siya ng Diyos para umakyat sa tuktok ng bundok ng Nebo. At ang winika nga doon ng araw ding iyon ay sinabi ng Panginoon kay Moises, umahong ka sa kabundukan ng Abarim sa bundok Nebo sa Moab. Ito Moab yan Itong lugar na ito na pinuntahan namin sa tapat ng Jericho. At tignan mo ang Kanaan, ang wika ng Diyos sa kanya. Ang lupain ko, no? Sinabi ng Panginoong Diyos, ang lupain ko, sabi niya. Ibinibigay ko sa mga Israelita bilang kanilang sariling pag-aari. No? Doon sa bundok na iyon, inakyat ay mamamatay ka at isasama sa iyong bayan, gaya ng pagkamatay ng iyong kapatid na si Aaron sa bundok Hor. Alam niyo, nadaanan namin yan, no? Papunta sa Petra, yung bundok ng Hor, nadaanan namin yan. Tinuro ng aming Jordanian tour guide na yun, ang bundok ng Hor, no? Pinakita sa amin. No? Nakita namin sa loob ng bus yung bundok kung saan namatay si Aaron. At natipon sa kanyang bayan, makikita mo lamang ang lupain mula sa malayo. Hindi ka papasok sa lupain ibibigay ko sa mga tao ng Israel. No? Deuteronomy chapter 32, verse 48 hanggang 52. So, ang parehong ulat na ito sa bundok Nebo ay unang binanggit sa Biblia sa Numbers chapter 27, verse 12 hanggang 14. At sinabi ng Diyos kay Moises na mamamatay siya sa bundok Nebo na tinatanaw ang lupain ng Kanaan. So, ang panalangin ni Moises na makita ang lupang pangako ay sasagutin, ngunit hindi siya papasok sa lupain. Dahil sa nangyari nang hampasin niya ang bato sa Meriba Kadesh, Deuteronomy chapter 3, verse 23 to 28. Si Moises at ang kanyang kapatid na si Aaron ay nabigo sa Diyos noong araw na iyon sa kanilang galit, no? Pagmamataas, pagsuway at kawalan ng tiwala sa Diyos. No? So matapos makita ang lupang pangako mula sa mataas na lugar na ito, namatay si Moises sa bundok Nebo at inilibing sa paligid. Pagkatapos ay umakyat si Moises sa bundok Nebo mula sa kapatagan ng Moab hanggang sa tuktok ng Pisga sa tapat ng Jericho. Doon ay pinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Neptali, itong ang Galilee, ang teritoryo ng Ephraim at Manase, no? Ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat Mediteraneo, ang Negev Desert at ang buong rehiyon mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng Palmas, no? Jericho yan hanggang sa Suwara, no? Papunta na sa baba, no? Sa parte ng Dead Sea. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Panginoon, ito ang lupaing ipinangako ko kay Abraham, Isaac at Jacob nang sabihin kung ibibigay ko ito sa iyong mga lahi. Ipinapakita ko sa iyo ng iyong mga mata, no? Wika ng Diyos kay Moises. Ngunit hindi ka tatawid roon. No? At si Moises na lingkod ng Panginoong Diyos ay namatay doon sa Moab gaya ng sinabi ng Diyos. Inilibing niya siya sa Moab sa libis sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang libingan. Deuteronomy chapter 34 verse 1 hanggang 6. So ang bundok Nebo din ay malamang na lugar na labanan. Ito pinanggit ito sa Bagong Tipan naman, no? Sa aklat ni Jude chapter 1 verse 9. Ito tignan ninyo sa inyong mga Biblia, no? Binanggit ni Jude ito na half-brother ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tungkol kay Moises, no? Tingnan ninyo. Ang bundok Nebo din ang malamang na lugar ng labanan sa pagitan ni Satanas at ng arkanghel na si Michael sa katawan ni Moises. Nakita ninyo? Pinag-aagawan ni Michael na arkanghel at saka ni Satanas ang katawan ni Moises. O, di ba? So gustong agawin ni Satanas ang katawan ni Moises kay
Michael the Archangel. O, hindi naman papayagan ng Diyos na mangyari yun. Di ba? Kaya kinuha ni Michael ang katawan ni Moises at dinala sa sinapupunan ng Diyos. Di ba? Yan ang kwento dyan. Diyan nangyari sa Mount Nebo yan, labanan ni Satanas at saka ni Michael the Archangel. Yan, sa Mount Nebo yan. Jude chapter 1 verse 9. So mga kapatid, diyan na lang natin muna tatapusin itong ating presentation ng Mount Nebo at marami pa akong mga gustong sabihin sa inyo tungkol dito at wala na tayong gaanong oras na ating masasabi natin sa inyo. So maraming mga extra biblical na literature ng mga Hudyo na nagsasabi diyan na diyan daw dinala ni Jeremiah yung Ark of the Covenant dito sa Mount Nebo. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo Diyan daw sa Mount Nebo nilagay ni Prophet Jeremiah ang Ark of the Covenant kaya hindi makita. Ganon din yung tolda ng pagpupulong at altar ng insenso sa isang yungib sa bundok ng Nebo. Kaya hindi natin alam kung nasaan ano yan, Diyos lamang ang nakakaalam yan. Kung saan yan mga lugar, kung saan itinago yan ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam yan. So sa pangwakas, ang Mount Nebo na matatagpuan ngayon sa Hashemite Kingdom ng Jordan ay nag-aalok pa rin ng komprehensibong tanawin ng Dead Sea. Ang ilog Jordan at ang kanlurang pangpang at sa maliliwanag na araw na iyan, maging ang Jericho at ang Jerusalem makikita niyan dito sa taluktok ng bundok ng Nebo. So mga kapatid, yan, that's it. Papaalam na ako sa inyo at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At dyan ko tinatapos ang aming tour dito, yung Exodus tour. Pero meron pa akong nag-iisa pa, yung sa Aman. Kasi yan, special tour sa akin yan. Ako lang mag-isa yan kasi kasama yan sa package na binayaran ko. At kung makakasama ko pa sana yung kagrupo ko, pupunta kami doon sa pinuntahan ko. Kaya ako lang mag-isa ang tenor ni Moises, na tour guide, na Jordanian tour guide. So mga kapatid, hanggang dyan na lamang at ako'y magpapasalamat sa inyong lahat. At sa muling pagkikita, at malapit na matapos natin itong ating Exodus tour. At panibago na namang series yan. Kaya sa darating pang mga buwan ay marami tayong matututunan sa mga banal na lupain na ito, yung Holy Land. Diyan tayo magko-concentrate. Bibigyan natin ng buhay, bibigyan natin ng kulay ang mga banal na lupain na ito na binanggit sa Biblia, sa Lumang Tipan at ganun din sa Bagong Tipan. Ating i-expose natin ang mga biblical lands, At yan ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So maraming salamat sa muling pagkikita. Pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sumayin niyo ang kanyang pag-ibig, pagmamahal, pagpapala sa lahat ng panahon ng buhay natin. See you again. Bye for now and God bless you all.